So dalayawon ang Dios kay mabatian tagid nga wala siya nagapatumbaya kag wala man siya nagapabaya. So lain man yang nagapatumbaya kag lain man ang nagapabaya. So nabaluon ta sa sining kagahon pagi sa mga pulong nga makita ta kung diin tayhan ano ayahan kita sa subong nga tsimpo kag abi nagapasalamat dito sa dako no batian ko gid kay Sister Joy, si David Agot, Roland Tabla, si Jacob Agot. Mga agot amo na yung napanggamit sa Diyos. Si Princess Agot man yun. So damo sa mga agot nga hindi niyo pag kung sa aton niya degree sang pamilya sila nga tikay manggod ka lang otherwise nakabalo nga isa dira ang Diyos yan nagapangita sang palagyan to glorify sang iyang ngalan. So we go to the Word of God today kag just pray kay subong oras may tornado warning diri sa amon. Tornado watch or tornado warning. So by ginaulan tayo ng oras kagaban sa isang ko cellphone if in case nga mag-shut off ang internet may data man ko. Anyway, Judges chapter 7. You remember this word of God kag pamati kamo kag namigid sa mga aton dira mga elders no mas set kita sa nagakaigo nga nablang hindi pwede nga mangin unbecoming kita no kay sa subong nga panahon hindi na kamo yung mga bata ano bala sa ninigat sa Friday sila nga when I was a child I talk as a child I understood as a child no ang manner mo as a child ang ways mo as a child but when became a man you put away childish things so iban nanigulang na nagtaas ng edad pero ang childish things ara gyapon sa ila ug sa mga edad pa sang tao do bunjing kabla dako imo lawas pero gamay imo ulo gamay imo paminsaron so sa ginarian sa Ginoo ina nga mga bagay dapat makureran kag man tagaan sang address ng sakto kay why kita naghambal sang pulong sang Dios nga para lang magpalumpay sa tawo kundi nagambal kita sa pulong sa Ginoo sa paghatag sa mga palabuton sa mga bagay nga maintindihan sang tasagdagsa. So I go to the level nga mahangpan gid sang halos sa mga kulturan nga nablang halin sa bata hasta sa may mga edad maga-improve ka maga-develop. Okay? So in this chapter of Judges, verse chapter 7, masugod ko basa sa verse 9. Nadumduman nyo na si Gideon. Si Gideon, amo ni siya ang tao nga ila kalibo nga mga Israelites to. Sa uli 300 malanggali ang iyang gamiton. Kaya amo malang ng instruction sa Ginoo mo. So kita, gagamit malang tayo sa tao, suno malang na sa instruction sa Diyos eh. Hindi malang na sobra naton. So sining verse 9, siling idre, and it came to pass the same night, and the Lord said unto him, Arise, get thee down unto the host, for I delivered into thine hand. But if thou fear to go down with Porah, the serpent down to the host. And thou shalt hear what they say. And afterwards the hands be strengthened to go down unto the host. They went down in with Porah, his servant,
and to the outside of the armed men that were in the host. And the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay long in the valley like grasshoppers for multitude. And their camels were without number as the sand of the sea, side of the multitude. And when Gideon was come, there was a man that told a dream unto his fellow, and said, Behold, I dream a dream. And lo, a cake of barley bread tumbled in the host of Midian, and came unto a tent, and smote it, and it fell, and overturned it, that the tent lay alone. And his fellows answered and said, This is nothing else save the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel, for into his hand had God delivered Midian and all his host. And it was so, when Gideon heard the telling of the dream and the interpretations thereof, he worshipped and returned into the host of Israel and said, Arise, for the Lord hath delivered into your hand the host of Midian. And he divided the 300 into the 3 companies. He put a trumpet in every man's hand, with empty pitchers and lamps within the pitchers. And he said unto them, Look on me, and do likewise. And behold, when I come to the outside of the camp, it shall be that as I do, you do. When I blow with trumpet, I and all that are with me, then blow your trumpets also in every side of all the camp. And say, The sword of the Lord and of Gideon. And so Gideon and 100 men that were with him came unto the outside of the camp in the beginning of the middle watch. And when they had but newly set watch, they blow their trumpets and break the pitchers that were in their hands. And the 3 companies blow their trumpets and break their pitchers and held their lamps and in their left hands, and the trumpets in their right hands. So they blow with all, and they cried, The sword of the Lord and of Gideon. And they stood every man in his place round about the camp, and all the host ran and cried and fled. Let us pray unto the Lord this morning, diri gabi na, nga ang Ginoo mag-anoint, kag magpakamayo sa sining mga pangunauna na mabatian kag maintindihan sang katawhan sang Dios. Sa imo kami nagapalapit tanan o Ginoo. Langit nun nga may sa among kabuhi. Uligi kami nga mahangpan ka maintindihan kag ma-relate ini sa tagsa ka mga dalanon kag tikang sa imong makatawhan. Buksi ang ila spirituhanon nga dulunggan, hagatagi kami Ginoo sang pulong nga nagakaigo sa amon sa sininga semana. Ikaw magabendisyon, kag ikaw Ginoo magahatag sang alagyan kung wala alagyan. Ginoo sa sinigid nga adlaw, tudluoy kami magpasakop sa imong pulong, kay ikaw Diyos amo ang kapawa kag ang suga. Sinigid nga oras, ginapangabay ko Ginoo, nga ikaw magatandog sa tagsa ka mga katawhan, sa simbahan, sa lokal, kag sa internet, sa media. Sa diin man ni makalabot, Ginoong Diyos, buksi, nagpahangpa kami. Sa ngalan ni Jesus, we pray. Amen. So thank you Jesus. Palakpakan nato na Ginoo sa sinigid na kagahon. Magapungko ka mo. Kung madumduman nyo ang istorya ini sang 300. So ang 300, ginpartida ni Joshua sa 3 ka parte. So bawat silingon, ang isa ka parte, isa ka gatos.
So isa ka gatos, isa ka gatos, isa ka gatos. Ang ila kontra, kung lang tawon mo, siling do mga apan nga 40 kadamo, kagang ilang mga kamilyo, ganito hindi na may sipan. Nga suban sa mga balas. Sa aton pa, outnumbered sila. 300 lang kontra mo 10,000 ka tao. Ano magdaog bising 300 kung sa numero lang basihan. 300 versus ang 10,000, 300 versus ang 20,000. Igali ang Bible nagasiling dire, nga siling there are multitudes nga mga katawhan. Multitudes upon multitudes. Kag kung butang nimo sa balyo, ano gibi ang mahimo sang 300 sa tawhanon lang nga paminsaron. O galing kay ini nga mga katawhan, may ginatawag na sila nga water test. Gintistingan na ni sila ya. Proven na niya. Amo na ba lang kung kaisa nga kita ang mga katawhan sa Diyos. Mga ginatawag na sila nga seasoned saints. Mga tumuluo na blang natistingan niya sa ano nga pagi, init man, ulan man, maayo man, malain kang tangan, may kwarta man, o kung wala, sila ya magatindog sa pulong sa Ginoo. Magatindog sila ya sa usgado sa Diyos, masiling sila nga ang kamot nila, hilway sa sining kalibutan. So, ining 300, proven na niya. Amo na yung testing mo, water test. Kag sa tapos, ang istorya sini makauturan, imagine nyo, thousands of thousands, hindi mo maisipan. 300 lang niya maisip. Pero ang multitudes, hindi mo maisip. Pero anong natabo sa sining istorya? Wala gani sila nagabot una espada. Kaya kung mag-agi lang sa away nga karnal, manablang kaysa, ngambal nga ng pulong sa Ginoo sa aton nga ang aton ngini nga away is not carnal, kundi mga espirituhanon ini nga lawayon. Because we understand that the battle is of the Lord. Kung ikaw nagahangop nga ang ining away, iya sa Ginoo, din ang Ginoo amo ang manog apin mo. Amo ang magataming sa kabuhi mo. Di kung wala ka sinang pag-intindi, kag wala ka sa mga pagangop sina, ang pulong sa Diyos nagalabay lang si dulunggan, kag magagwa si sa kadulunggan, kag wala kagidya na establish. Way kagidya na plastar sang nagakaigo. So mo ini ang istorya. Nga ining 300, ikumparar mo, outnumbered sila. Kung magpadahay, magiti, ano mga ikasarang nila. Tiyan mo na lang kung isa sa pangabuhi naton. Kung ipaagi lagi sa kamot, kaya gado gito yung sitwasyon. Ipaagi lagi sa atong paningkara, siya kulang din lang ni. Pero galing ti ang aton, nga pagpangabuhi, kay bangod kaging sandig naton sa kamot sang Diyos, hindi lang kamot mo ang nagapangabudlay. Kundi may kamot kay isa, nga dako pa sa imo kamot, kag amo ng kamot nga nagalay-ay sa imo, sa bilog mo nga kabuhi, nga makita nimo sa bilog mo nga adlaw, nga wala kag gipabayan sa Ginoo. So, amo ini nga kaimtangan, nga ining 300, wala sila yung nagsandig sa ila kagulingon. Ginhatagan pa sila gani sang sign. May mga palanawon, may mga dalambuanon. Sa bakay, siling sa Bible, your young men shall dream dreams. Mga damgong, guys, may ara yung damgong bungang isip lang katawong. Pero may ara yung damgong ginbutang gidya sang Ginoo. Damgo yung makita mo yan sa pila katuig, yung habi ko na lang ko, gali amo na niya. So ang word of God ara, ang word of God ara, galing kay ang tao, wala lang yan nagasalom sa pulong sa Diyos. Kay ipairal niya pa ang iyaya kay sipan, ipairal niya pa ang iyaya na insindihan, ikumparar sa ginatawag nga lakat sa pulong sa Diyos. Gusto man ta nga ang kabuhi ta,
mangin absulto sa tanan nga bagay. Gusto ta nga kabuhi ta ayon sa pulong sa Ginoo, pero ti ginakontra sang tawo sa iya sistema sang lawas niya nga ang pulong sa Dios nga instead kung tani magapamunga siya kabuhi ay nag-agil-il ang sitwasyon niya. Nga instead nga magtubo siya sa pagpangalagad sa Dios ay nag-atras siya, nagbriskadya ang iyang panindukan. So ining 300 mga kauturan, they are called and they are chosen and they are faithful. Amo ini ang makita nato yung versikulo in the book of Revelation. Nga hindi lang niya ang katawhan siyang Diyos nga tawgon ka. Kundi niya tawgon ka sa Ginoo, pilion ka, kang mangin matutom ka. So sa ato niya sini nga kagahon, tawag ka mo sa Diyos, line up ka mo to be chosen. Hindi lang magmantiner nga sininga, Lord, gitawag ko kay gumangot. Ang Bible na kasining that many are called, but few are chosen. So kung ako yung gitawag, kamo yung gitawag, then i-declare mo, Lord, I want to be chosen. At kung ikaw yung kinpili ka sa Ginoo, then next mo alay na balon mo, Lord, I want to be faithful. Well, they are called, they are chosen, they are faithful. Kasi ining 300 ini, no? Ang akong mensahe sa sini nga kagahon, the light bearer. The light bearer. Imagine mo, they don't draw the sword. They had just only hold the pitcher and the trumpet. And the inside of the pitcher was the lamp. Arayang lampara. So, pagbukaya sa pitcher na anong meaning sinang breaking the pitcher? Lantawan niyo ang Book of Ecclesiastes. Nga ginambal dira ni isang isa ka writer, nga siling niya when the cord is broken, when the pitcher is broken. In other words, ang kabuhi sang tao kung broken sa tubangan sang Dios, makita ang ginatawag kasanap. As long as hindi ka break, why ka wanna broke, kisa gusto sang tao makanta na blas ang bahanon nga I am blessed. Diba, permi na sila yung magkanta, I am blessed. Every day when I wake up, I am blessed. Kaya mo lang na porma sa mind mo, Lord, I want to be blessed. I am blessed. But never, no, batian mong tao nga nagakanta that I am broken. I am broken. I am broken. So kung wala kaya bisa nagabit-bit sila sa pitcher, at kung gabit-bit sila sa pincer, gabit-bit sila, ano ng trumpet? Nga may trumpet na daman. Ang buot silingon sila is the sound of warning. So kung gusto naton ng aton kapuhi, maging dinalagon sa dalanon, sa ining apatag, sang away, sang pagkakristohanon. So ang ining pitcher should be broken so that the light will come out and blow the trumpet. In other words, may warning sa kabuhi naton. Kaya kung ang isa katawo, pas ng mga kabataan dito, no? Nang ginabog ito nila yung gusto ito nila yung mamatay, maniro, estudyante. Hindi lang ito yung tripping. Ilag ito yung plano. Ara yung conversation na lang, may convote sila nga amuni kay total hindi kami mapriso. So, ara na sa ilayang mentalidad nga amo na yung himuon nila. Ika, sa anong matabok, wala sang disiplina, wala sang warning. So kung wala warning, depas na lang bata. Hindi mo pagsawayon, anong tawag sila? Kasi hindi mo na bata, bastardo na. Ay bastardo siling sang kasulatan sa Biblia, siling niya wala niya ginadisiplina sang amay. Di kung kita, limbawa, wala kita yung kagi, disiplina, halin sa Diyos. Di dako na yung pamangkot sa lawas, kagulingon ta. Ayan kita, tunay ng anak sa Diyos, o kung nangin bastardo na kita. Kaya ini mga tao, sila isang Bible dira, sa piyak yung kamot, arang trumpeta. Sa piyak yung kamot, sa wala, ara sila ang kapasuga. So sa break nila, what they're shouting about is to say that the sword of the Lord.
and of Gideon. Now, anong sword of the Lord? The sword of the Lord is the word of God. So if you have the light, if you have warning, you have the word of God, then kung ano ang buhay ka nagko ng mga problema, na sila sa Bible direct, hindi na gani iya maisip mo. Hindi nila makaya sa ilang pwersa. Hindi nila makaya sa ilalay kasaran. Sa ilalay human flesh, sa ilalay nga tanan nga mabilidad nga may mo, they cannot, hindi nila makaya. But that's the time that they entrust in God. That's the time that they follow and obey the word of Gideon. That's why I said the sword of the Lord and of Gideon. So in other words, kung ano ang instruction, ano ang command sa Ginoo, amo na yung sundon sa katawan sa Diyos. Kung wala kaya nagasunod sina, then you are considered as lost command. So, sang nabatian niya ni Gideon ang istorya, no? Pag na-relate sa iya through the dream, may nagdamgo, gipalastar. Confident siya. Kaya ang Diyos maging kaupod niya. Ano bilang nabatyagan sa isa katawo, no? Kung ang Ginoo upod mo sa mga buhay mo. Wala, hindi ka sila nga, hindi ka heads down, heads up ka. Ano ang basang Bible? Sila nga gamiton ka sang Diyos, hindi subong nga ikog, kundi gamiton ka sang Ginoo, subong nga ulo ka. You are not a tail but the head. Ang katawhan sa Ginoo, may mga promising, may mga promise ang Diyos sa aton. Kung galing ina nga promise, kung hindi mo yung paggamiton, kung hindi mo yung pagikabuhi nga promise, then wala man as mga epekto. So ini yung mga tao, why sila sa choice? But, atubangon nila ang challenge. Atubangon nila nga, ang ginatubang nila ay multitude. Kung ikaw bilimbaw, sila nga dahil niya, nakagina sila water test. Why na lang sila yung natawag na adlock? Muna ganing ambal ni San Ginoo sa kay Joshua, sa kay Joshua, kung adlock ka, ato si Puraw. Kita man si Ginoo nga, sa totoo lang may ang tao, ma-deny na lang sila nga ba sinadlok, kaya na ginakadlok. So una nga, may isa ka tumulo, ito nga, kapangamuyo, gisa Lord, tagay ko balaw ligos. So uli, pagbatag sa Ginoo sa ligos, singgitan man siya nga sila nga, why na ko yung madlok, mapatay. Ito may ligos ako. Anay, nagyan siya sa salakyan, nga nanipisan siya. Lumpat siya sa kalog kang magsinggitan, nga ano pat yun mo ko? Pinulbaan siya. Nang isablang ang tao, para lang na sa baba yung isog. Pero waay nasa iya nga, tagipusoon. Wala sang ginatawag nga kabuhi mo. Wala bala sang suga. Now, ano siling sa scriptures? Because I'm preaching about the natawag na the light bearer. Anong may picture kung ang suga mo ba, pagbuka mo sa preacher mo, why nagsiga? Igaling ini ang istorya na humana makauturan, nga ina siya, ginahulat na lang ang tsimpo. Nga pag-abot sina, you have to break it, your will, you have to break yourself. May mga usabla, ang may mga tao, amo nang nagahindran sa plano sa Diyos. Minsan may planong Ginoo, ikaw mo lang nagbutang sa hindrance. Hindi man lang na yung Prince of Persia ang nagabutang sa hindrance. Isang tao, siya man nagabutang sa hindrance. Paano magtrabaho ang Diyos kung ikaw nagbutang sa hindrance sa imo kabuhi? No? Ito silingat sa Bible dire makauturan. In Matthew chapter 4, damuong ko ni versikulo para isa-isahon na ni hiwa-hiwa sa mga katauhan sa Ginoo. Na kita gali dumdumunta, ginahambalan kita sa Bible that we are the light of the world. A city that is set on hill that cannot be hid. Sa aton pa kung ang kabuhi mo, amo ang suga sa sining kalibutan, paano ini-explain ang suga sa sining kalibutan? No? Ang Matthew chapter 4, inopen ko, ano sila yung sa Bible? The people which sat in darkness
so great light. Ang mga tao sa palibot nyo, kung makita kanila dira, gapungko man lang na sila, when sila obra, they have to consider it, amo na siling sa Bible, if the gospel be hid, it is hid to them that are lost. So they are sat in darkness. Ang kabuhi nila, ano gid ara sa kadulom. Wala sang kasanag nga mabaton sing tawo. Bisan ano panaya kanami isang kabuhi mo, kung ang kabuhi mo wala sa Ginoo, you are sat in darkness. You are live in darkness. Kag you are living in sin. So kung ang kabuhi mo ara sa kadulom, wala sa kapawa, then ang Diyos siya hindi siya mag-upod sa kadulom. Kasi siling sa Bible dira, people who sat in darkness have so great light, and to them which sat in region and shadow of death, light is sprang up. Ngayon lang sila mga lapot na sa kamatayon, dira pa ka makakita sa kasanag. Now, subong nga kita, amo ang suga sa sining kalibutan, paano mo explain ang suga sa kalibutan? No, siling sa John 1:4. Arayay. In him was life. Diba? O si Bederamel? Ano na there? And the life was the light of men. Ano ang light? Ang light na da. The life was the everlasting life. In him was the everlasting life. Para kay Christ ang eternal life. So that eternal life, pag kung inang eternal life, paglapot sa imo, that is their light. Amo na sila sa Bible that the life was the light of men. Now, if you receive the Holy Ghost, you receive the eternal life. May tao yung nag-alagad sa Diyos, nagasimba sa Ginoo, matutom sila, pero wala sila sa ginatawag light. Now the light of men was the life, and that life was the eternal life. Now if you have the Holy Ghost in your life, that is your light. So kung inang light nga laglabot sa imo, siling sang 1:5, and the light shineth in darkness. Ibutang kita sa kadulom, pero ang kadulom hindi makapandaog sa imo. Hindi niya sila ka-penetrate. Ang mabutla lang gid amo sini. Kung inang light nga ara sa imo, mangin darkness na. Ito siling sang 3:20 sang John, for everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be fruit. I am preaching now to the saints of God. Everyone that doeth evil hateth the light. You quench the spirit, which is the light of men that comes from the eternal life. Now, silingada, and then come to the light, or else you should be reproved. No? Now, verse 21, that he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, nga ina kuno iyagidya sang Diyos. Okay? Dungangan ko pagid, para maintindihan ta pagid ni dugang. John 8 verse 12. Kumbaga, Jesus spake again unto them saying, anong ambal ni Christ? I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Very clear katama sa sinigid nga kagahon.
Siling ni Christ, I am the light of the world. Ano bala siling sa scriptures? God is light. And in Him, there is no darkness. Now, kung kita nagasunod sa Ginoo, he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ito kung ikaw nagasiling nga followers ko ni Christ, no? Masiling kita nga true-blooded apostolic ko. Pero kung ang ato niya ginaobra is in darkness, it's not in the light, we make ourselves a liar. Ginimo naton ang aton kagulingon nga butikon. Kung kita nagasunod sa Ginoo, wala kitaya nagalakat sa kadulom. Kaya ang budlay sinigaturan siniya sa verse chapter 11 verse 10. Anong guaya? If a man walk in the night, he stumble because there is no light in him. Ano pagid? John 12 verse 35. Sila nga mga tao nga while you have the light, lest darkness come upon you. Jesus said unto them, yet a little while is the light with you. Ito yung kabuhi ta, umalagilan eh. You walk while you have the light. Lest darkness come upon you. Hindi ka na mag-underestimate. Masiling nga, ari ko sa kamaturan. Ari kami sa husto. Klarado niya nga ito, kaluwasan. Kadtuan na niya kabuhi nga walay katapusan. Pero tayo kung ining gamay nga suga o kung ining espiritu sa Diyos ka nagdabot sa mong amoy ng light di mo, ihalungan mo basi kibuton ka ang kadulo mga labot. Nablang overconfidence ka. Kasi nga, hindi ko yung mano. Kibot ka lang niya tab-tab ng lawas mo. Kibot ka lang niya ay, abi ko gani, makaya ko, hindi galing. Nung dumango sa unang salakyan, masaka sa bukid, siling ni Derek, niya kaya? Yo, kaya. Pagabot sa babaw, kaya oy gali. Nagkaya yung salakyan. Iya ko, confident ka mo. Sabi mo, makaya mo. Hindi mo yan paglaglawagan ang kadulom. Kag hindi man pwede, na samtang kita ara sa kapawa, ara kita sa kasanag, kag ng Holy Ghost nga ara sa imo, amoy ng kasanag, amoy ng kapawa, hindi pagsumpune, kag hindi pag-impune sang kadulom. Anong mga kadulom nga kinaambal sa Bible? Kaya sila niya, for you that walk in darkness, know it not whither he goeth. Yan ko ining kadulom nga maglabot, na nablang isa, nablang ginaobras ng tao sa kadulom mo. O ibrang obra na tago, no? So una, nunuman ko, may isa kayang people, mag-konserto kakadula. Kadula, di nila kadto ni sila man. Baw, kung makita mo sila, ano pa, gaksanay, hindi gani, uyatay kamot. Sawayon mo, do ikaw pa yung masala, ay ginsaway mo. Inambalan ko sa siling ko der. Siling ko hindi na siya ang becoming na siya. Kaya kita witness, kita di, you are the light. Hindi pagsugpune, inang kapawa, inang sabga sang Espiritu, sang Diyos sa kabuhay mo, nga impunan mo sang katulom. Yan nga, less darkness ka, hindi mo na mapaktan mo. Wala sang tao nga makusog sa amo sila nga bagay. But sa una mga preacher, sa una mga teacher sa muna, grabe ganito si Jimmy Swaggart magwalali. Ano malang tong downfall ya? Why siya na downfall sa fame? Why siya na downfall sa kwarta? Downfall siya sa babae? Kung hindi tanaya pagalungan ang aton kapawa sa Diyos,
butangan ta niya sang katulong, then ang matabo sini, makibot ka lang, ay, abi ko okay, hindi gali okay. Paano mag-okay sina? Paano magsiling kita mga uturan para sa isa ka lalaki? Oh, may mga preachers kita dira, Brother Ramil, Jukar. Kita nyo na sila, be. Ako, sila sang busing ko sa akon, siling ko, sir, kilanlan ta ni Guro kamera. Siling niya, hindi ko kilanlan sang kamera. Kilanlan ko sang tao nga honest at sincero. Isa magkilanlan ka pa kamerahan para makita kung ang gawin mo insakto kung sala. Kung balon ka bilang, oh, sala ni mo, bro, wala yung kamera. If you stood honest and good in the sight of God, may tao man o kung wala, you go straight. Pag ikaw yung nagtatadlungan yan, kaagi na ta sinang mga agyan ng mga amo sina. Damo na nagatumpilak, damo na nagbaliskad, damo na nagkladisglas. So never allow the devil sa pag-mix up, mag-miskilas ang sinang kapawa nga si mo. You have to guard your heart, you have to guard your soul, you have to guard the light that God been given by God to you. Kaya mo na, una dunduman ko, buhay isang stereo pa, buhay ito. May nablang unaware ka, mauyat-uyat ka sa kamot sang babae. Siling niya sa akon, siling niya halungi kay basi maguba ang ministry. Ito sa imo yan, normal. Pero sa mga mataya, sa mga tao, that is unbecoming as the children of light. Kung makita nyo, halimbawa, Bideramel da, kung makita si Deramel nga guyat-uyat babae, hindi ka mo mag-report sa akon. Hindi ko kilanlan kamera. Kilanlan ko sang honest nga tao. Amo man na si Jukar, kung makita nyo na sa, hindi na pag nirkilan lang kamera. I need an honest man. Oh. Ito yung mga nablang ari na kita nga dugay, maunin ng trumpita. Nasun, mabiglang liko pa ang tao. There is no light in that. Wala niya sang kasanan. Because it is ang Bible that when the light comes, the darkness cannot comprehend. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship. Ang buwas ang tao, manami iyang relasyon mo sa Diyos kung ang imo malakaton ara sa kasanag. Wala sa kadulong. Kaya hindi mo na mapaktan yung kadulong na nagalabot mo. Now, siling sang John chapter 12 gani, siling while you have the light. Okay? May Holy Ghost ka mo ng light. Believe in the light, tuhin ang Ginoo, that you may be the children of light. These things spake Jesus and departed and did hide himself from them. Nga nanago ang Ginoo sa ilaman. Yung mo na blang isa mo, braka, abi mo, ay manakakita. May kabalo yung galantaw yung Ginoo, gyapon. He just hide himself kung lang tao niya, kung ang iya blang pulong ang ginambal sa imo, nga samtang may kapawa ka, tuha mo ng kapawa. Hindi pag inigosyara ang espiritu sa Diyos sa kabuhi mo. Mailan ang kumpariyo sa ni grasya, nga nagrasya sa akong nagrasya sa imo. Now, siling sa scriptures pagid makita naton. Siling Ephesians 5:8. Through you were sometimes darkness. Oh, sa una But now are ye in the Lord, light in the Lord. Walk as children of light. Walk as children
of light. We are the light bearer. The reason why ko i-care kung ano yung religion sa tao. We have the Holy Ghost, and the life was the light of all men. It means that when God gave you the Holy Ghost, that's the light. And that light, people outside sat in darkness, saw that light. And the worst is this. Pag-abot sang light, ano siling sang John chapter 3, verse 19, this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light. Namlang nang labot ng kamaturan, nasanagan ka na, manong isa siling tingala ka, ibutang ka, expose ka sa Ginoo sa mga friend mo da, pero hindi mo madalang mga friend mo. Why? Because men love darkness rather than light. Ambala na sila nga, ako may Ginoo man, may Kristo man ko, pero hindi man sila magtikanggi just suno sa kapawa. Kung ang Bible nagasiling that the light and the lamp, the Word of God is a lamp and a light unto my path, kag ang light ay ginhatag sa Ginoo, amo ang Holy Ghost nga ginakabuhi sang tao. So those components yan ara sa aton mga kauturan, amo na siya ang natawag na dakong kapawa. That's a marvelous light na ginamention sa scriptures. Pero hindi nga sa kapawa mga kauturan kung butang ka sa Word of God. Na wala man siyang tao, nga gusto mong tao, masanagan, gusto mong tao, makakita sa gusto nga dalan, tiway mo man ay ginapasiga ang flashlight sa iya mata. Kung ikaw mag-awit flashlight, ikaw gawit ka sang sanag. Minsan may mga tao na gawit tablang kaysa, na gusto tang tao pasanagan, instead nga igiyahan mo sila, ipamukha mo sa ilayan, ang kamaturan. Kaya mo nang paano sila mga kunta sang dalan kaya ang siga ito sa matay nila. That is a simple nga analysis o simple lang nga sample na kung ikaw gawiyat sa flashlight, wala sang tao, gusto ka mag-lead, gusto ka mag-guide, butang mo itong suga sa dalan, no? Is the light and the lamp unto my path. Suga man kapawa man sa aton dalan. Yung isang katabo mga kauturan, problema sa mga katawhan, kay pamukha nila yung kamaturan sa mata ng tao. Yung tendency, instead yung tao magalakat sa dalanon sa Diyos, ay naglabulag na sila, hindi sila kakita sa insakto. Now, it's not a fault of man, it is our fault sometimes because we don't know how we didn't ibutang ang ining suga, at ang suga makita natin. Ang demon possess, ano ba lang makita is tao nga muli gospel? Sanag. Yan ang sanag kabuhi mo. That's the light. If you have the Holy Ghost, amen, yan makita na daya. Gag-glow na sa kagwa na saya. Kung sabi lang kanta, I can see in you the glory of my Creator. Kung inakabuhi sa tao ang Word of God, kung ginakabuhi sa tao ang Espiritu sa Diyos nga iya nabaton, kung inatuhan niya that you are in the light as the children of light, then walk as the children of light. Hindi mo pagatagan sang kayunan ang kadulom na magbisita sinada. Kung ang ikaw nga may kapawa, ang tanang nga magyan mo ya masanag. Pero kung wala ka nagsen, ara ka pa sa Ginoo, pero kung inang suga nga rasi mo, nag-iraw na. Amo nang natabo sa tabernacle, mga kautunan. I don't forget that message. Ngayon ang isa ka altar, antes na sila mga kauturan magbutang sang bag-o nga offering. Ginakakasa nila mga abo, para ang kalayo magasiga kag mga siga. So isang aton nga i-offer sa tuwangan sa Diyos,
hindi maubos o kung hindi masasa, masunog, ay bangod nga may abo nga nagapatunga. May mga bagay nga nagapatunga sa imo kag sa Dios. Ang imo mga operate mo sa mo, instead kita nga sweet smelling savor sa ilong sa Ginoo, hindi mabatsagan sa Dios. Bangod nga may nagapatunga between you and your God. Ang inang patunga kung kaysa sa imo kag sa Dios, kabalo ka man na, hindi ka man na bulag, hindi ka man ignorante sina, pero nagapa inosente ka lang. Sina siya nga mga failure makauturan, amo nang isa, amo nang bagay nga perti ka delikado, amo nang darkness nga ginahambal sa Bible, that may walk in darkness. They love darkness rather than light. Gusto man sila mag-alagat sa Diyos pero in their own terms. Gusto sila mag-simba pero sa gusto lang nila. Hindi iya suno sa Biblia. Hindi iya suno sa sinatawag nga mabasa mo ang gusto mo basahon sa Bible. Pero tayo ka magpangamuyo, gusto ko mapangamuyo ang mo sini, tudluan ka mangamuyo. Pero anon mo na ang pangamuyo mo kung wala ka conviction sa sunod. So, ang conviction sa tao, amoy na siya ang nagapahisen sa iya kabulingon sa tubangan sa Diyos. Dira na siya nagatawag na tayo, nagakasanctify sa iya kapuhi sa tubangan sa Diyos. So, kung wala kaya conviction sa Word of God, then ang tao makauturan, naabaw ang iyang panindugan, naabaw ang iyang pakilala sa Ginoo. We just run by patience. We just run to have conviction, real convictions in the Word of God, real touch of the Holy Ghost, and real conviction sa light na ginbutang sa Ginoo. Or else, ang tao nagakabuhi na tinatawag na eclipse. Nagakabuhi. Anong eclipse? Ang dulong kang ang kasanag nagopdanay. Yara kasanag. Pero ang kabuhi mo, ginalakat do, iyas ang kadulong. Iyasang darkness kakantangan. Di mapaabot ka nga ang Diyos mabulig sa imo. May paabot ka nga ang Ginoo mapalangga sa imo. Sila sa iban, ang Ginoo, He loves sinners and He hates sin. Now, ina mga bagay, makauturan, storya na nakatawo. Both of them, God hate. He hates sinners and He hates sin. Hindi na pwede nga gibutang si Ginoo sa impyerno, sinner lang to. No, He hates sinners and He hates sin. Kung may kinatawag ka sala, ang Diyos siya, hindi na siya mangapin sa sala. Ang Ginoo niya, hindi na siya magtamper sa sala. What is right is right, what is wrong. Black and white niya ang Ginoo. Pag siling niya, He is a righteous judge. Kag batarong na siya, kag siya makauturan, may righteousness nga iya, hindi mo na iya matampered ang righteousness nga iya sa Ginoo. So if you have the light, what I mean this morning, if you have the true conviction coming from the Holy Ghost, don't let that darkness penetrate unto you. Hindi mo yung pagtugtan ngayon ng dulom ng mga pangunahuna, dulom ng mga paminsaron, dulom ng mga idea, dulom ng mga gawi, tago-tago, ano mga bagay. Hindi nyo pagtuguti nga mga pangibabaw siya sa kapawa na ginbutang sa Diyos sa imo. Kung palangga mo ang Ginoo, kag palangga mo ang Holy Ghost, kaya imo kinabaton, then magnify Him with all your heart. Kaya ini sa pribileyo na ginatag sa Diyos. Hindi tanan nga tao nakabaton sa Espiritu sa Diyos. And you are so glad this morning that isa ka mo naging benepisyuhan sa Ginoo because of your faith, because of your love, because of your belief, kasi nagatuo ka that God will grant your request, that God will give you the power to become His sons. Then kung gihatag inasang Diyos sa inyo, hindi nyo pag-uyangin mga pribileyo, hindi nyo paghampangin ng sitwasyon. May mga taong isaghampang sa pagpangabuhi,
gampang sa kaitangan ng Ginoo ay gampang sa cross of Calvary. Pagsiling tiya sa Ginoo nga ilansang sa cross, nangamuyo sa gani sa bagay nga ang dugo nagaguluwa siya ang mga balhas ng mga dugo, pero anong brang ginambayan, not my will but let thy will be done, because he is the bearer of the light. Kita nagapano lang kita sa iya, now kay wala sa di kita nasubong ang bearer of the light. So inang a light pagkauturan that shineth in darkness, and the darkness comprehended not. May dako nga away si Gideon. Ano malang ginimo si Ginoo? Si Gideon, I will show you the pattern, will show you the things. Ipakita sa Ginoo, then he just din siya nagkuha sa idea about the pitcher and put it the lamb. Di siya nagkuha sa idea nga he have to have the trumpet. All of those things, kinaplastarin na siya as the type and shadow sa pag-abot ng atong Ginoo. If there is an encounter in life, kung may mga bagay kita nga ginasugata, so malundag manggid ka, malundag manggid sa pulong sa Ginoo, hindi tani makaya mo nang galing Bible kambang, not by my might, not by my power, but by His Spirit. Because the battle is of the Lord. Diyan ano pa na kadalagko sang imo to bangon, sisan higanti pa na sila, bisan gulayat pa na sila, kung ang Ginoo nang ikaupod mo, bit mo ang suga, kag may alarma halin sa pulong sa Dios, then sa punta sina magadaog ka lang gid mga kauturan, kag hindi ka maperde. Pero kung ang tao wala nagasunod sa dalan sang Dios, kanugon sa sitwasyon. Oh, masiling kita mga kauturan nga tululo ang luha ko, because I just feel the goodness of God. Masiling kita mapatsagan mo mga kauturan kung paano lang ang Diyos. Hindi masiling, oh wala ko na in person, but you hear me preaching right now the Word of God. Bisa sa simple ang gigatingog, kung convicted ang tao, he will bow down and worship the Lord. Hindi ta na ipag-ordinaryuhon nga taga-Domingo, nang mechanical sa kabuhi sang tao, nga after the message, then somebody will sing, then just raise your hand. Kung mag-raise ka ng hand, kapag wala ka malang conviction, then manabaw ina kag malayo ina sa batad mga kauturan. You have to have a right conviction this morning. Humble yourself before the Lord. Cry before Him. Nawala sang ang dulom gina-expose ina sang kasanag. Ang dulom hindi kasarang sa kasanag. Wala sang tao nga kung tao nagalakat, suno sa dalanon sa Diyos, suno sa gahom sa Ginoo, hindi kaya mationg, hindi ka madala, kag hindi kaya mahaylo sa anong butang sa kalibutan. Pero kung ang imo suga da iraw-iraw, kung ang imo kalayo nagpalay, then isa na kahutik sa imo, ato ka na, sabay ka na sa ila. Amo na siling lang nga, may kanta no, nang bit-bit na, nang kanta sinada, nga ginausos ang tao, no? Upon nga na sa ila. But if you know the power of God, if you believe and have a true conviction through the Holy Ghost this morning, why not you come to surrender? Break that picture. Break that picture and let the light come out. Eh kung hindi mo na mag-surrender, sa may mga bagay, sila mo tututuo, di surrender tao, putigo ng tao. Diyan na pa na makanta mo nga, I surrender all. Kanta mo lang, I surrender all. Pero why ka diyan nag-surrender all sa Ginoo? Basta na sa kanta yan. Ihaming-haming sa tao, I surrender all. Pero ibutang ka sa aktual, ibutang ka sa plastada, wala na diyan nag-surrender. We don't come in surrendering and to God. Kaya kung ma-surrender ka nung sa tubangan, na nakita nyo ang mga outcome, ang mga good result. May mga natawabla ang Old Testament, gindala ko na sa Friday,
kadalagko sa mga milagro nga gipakita sa Ginoo from the land of Egypt. Gipagwa sila. Gipaggusto sa Ginoo ari pagyenta kamo sa makadto kamo sa promised land. Pero ang journey is too long. Muna si Elijah natakan man siya kabuhi. Sini nga Lord, gusto na ko mapatay na lang kay do why man nagapating tao sini. Why man nagatuman mga tao sini. Grabe nga mga challenge, grabe nga mga milagro. Ipukaw sa sanghil, siling niya, Elijah, bangon. Your journey is too long. So, ginagawa kilanlan, patapukawon sa Diyos. Kapaitindiyon, your journey is too long. Mga milagro, kung ipakita sa Ginoo, pila lang ka-days. Grabe, siling matestify ko, amo ni ginimo sa Ginoo, tapos sinahambal, why na? Why na sang lasting effect? Wala na sang naga-endure. Kung inasa may lasting effect, may naga-endure, then that is the thing na may sindihan sa tao. Now, we have to remember this morning, you bear the light. You are the light that shineth in darkness. Isa ng mga tao, masiling kita na sinabi, hindi ba sila mga friend mo, mga loved ones mo, sino man ang mga tao na nanginlapit sa imo. Bible laga siling, men love darkness rather than light because their deeds were evil. Mas pasalabihon nila yang malagaw. Mas pasalabihon nila yang ato sila sa kampo, kundiin sila ito nag-enjoy kaysa makita nila ilang kagalingon sa balay sa Ginoo. Pero pamalon mo, grabing Diyos kabuhi. Grabing mga milagro sa kabuhi. Patuloy na nga mga istorya, makauturan, labay na lang na sa nga daw aso nga naglabay. Kaya kung ang tao may sutuog, nga sincero, conviction, suga, sabi sa palibot, kaya nag-testify siya that we are the light of the world, then show your light. Ano bala siling sang John, sang Matthew dira, siling niya your good works. Ginamba sa Bible, sang scripture dira that let your light so shine before men that they may see your good works. 5:16 of Matthew. Let your light shine before men. Let the conviction of the Holy Ghost show to them. Let the power of God glow in your life, manifest in your life. Let your light so shine before men. Glorify God before men. Isa taong nauya lang kita mga muyo. Kay masiling kita lang nagapangamuyo. Mas mauya sila makauturan nga ikaw ay nag-declare ka sa imo faith sa tubangan sa Ginoo. Adamo na sang failure nga nakita naton sa pagpangalagad sa Dios. Wala yan ginakumplisar sa tao. Gusto lang yung tao magapi-happy. Pero why gid ang tao nag-abot sa ginatawag nga complete surrender. See, if you have the Holy Ghost tonight, this morning, convicted that you have the Holy Ghost and that is the light. So let your light shine before men. Amo nang aura sa Holy Ghost, makita nila. Truly indeed, makasili sila, may Diyos ka mo yan. Arayin sa inyo yung kamaturan. Then, they may see you good works. Ano yung mo sa tao? Glorify your Father which is in heaven. Magpasalamat sila. Nga may mga tao, pabala sila nga, amo na ba siya kasayings nga, sila nga few good men do nothing. That's why evil triumph. Evil triumph because few good men do nothing. Ilalagid ka mo kanahot, ilalagid ka tao nga may tutuod nga conviction sa Holy Ghost. May tutuod nga conviction sa Ginoo, pero wala pa sa manahimo. Few good men do nothing. That's why evil triumph. Ang malaot nagapangibabaw.
Kung si Sir Shaton pa sa buhay pa to siya nagaduging iyang kalautan. Few good men do nothing. That's why evil thrive. Let us influence people with the goodness of God. Let us influence people that by the power of the Holy Ghost, if you have truly have the Holy Ghost in your life, so that people will glorify God in heaven. Kasi lingat din ka mo kasimbahaw, ito ka namin sa inyo itsura, nabisa na mo na nga, ito ka mahal sa tanan, do, wala lang kamuyaga, wala lang labot sa inyo. Hindi man tayo apektado sa kalibutan. I'm not subject to the world. Neither the world subject to me. Ako lang yung makuturan, mas ma-relate sa inyo. And I have to tell the church, remember this one, you are the light bearer. You are the light bearer. Ang suga, ang kingkina, sa tabernacle ginatrim na siya. Kag ang gatrim sina mga high priest. Hindi na naglahob nga duty. Kag gina-check na nila everyday. Ito yung lamparama lang na mo. Amo man ang kintangan natin, kauturan. Hindi po silingon nga subong baskog ka, buwas baskog ka. Subong filled ka, buwas filled ka. Subong overwhelmed ka by the Spirit, buwas overwhelmed ka. No. Every day is the day of salvation. You have to check your lamp. You have to check frequently your lamp. Sikon mo na kung kasiga, subong, kung buwas kasiga pagyapon. Sikon mo na kung inasa kakalayo, subong, kung kakalayo pa, buwas. E basi ang kalayo mo sa ligat pa to. Ang subong ya, waay na ya kalayo. Aso ka na lang. Nablang sila nga, wakal ka na lang, waay ka na sa may naimuan. Sipon, pila man kakalag na obra mo, pila man kakalag na dala mo, pila man kakalag na convict sa imo, napakitaan mo sang kasanag, sang espiritu, sang Diyos kapuhin mo. Isan hindi na salamat pati, kabalo na kita makauturan because men love darkness rather than light, that we have to show it to them frequently. I am the light of the world, the children of light, the light bearer, and the light was the life of all men. Thank you, Jesus, for the Holy Ghost. Thank you, Lord, for your Spirit. Thank you, Jesus, for the power that you invest upon me. Whom you are convicted, indog ka mo sinengaka. Let's worship the Lord. Hindi nyo pagulaton nga may kanta. Just worship Him. Cry out to Him. Cry out to Him. And may God touch you. Bless your heart. Reach out in Jesus' name.